Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Today is Monday. So, meron po tayong dumating na ahente na. So, dumating po yung ahente natin ng mantika at ngayon po meron po tayong inaantay yung ahente naman po natin ng Red Horse na taga Mendez. So, nagkalingkot ako guys kasi hindi ko alam kung dadating yung ahente ng Red Horse. Titingnan ko sana kung meron silang cellphone number. Tatanungin ko sana kung darating sila ngayon kasi kung hindi, sayang yung pag-aantay namin. Di sana kanina pa kami nakaalis ni partner kasi ngayon is balak talaga namin magpunta sa Manggahan sa Genstar. So wait lang guys. Ayan po. So kumurap-kurap kasi yung aking video. Kala ko hindi, guys baka hindi ma-save yung aking sinabi na naman. Noong nakaraan kasi guys, nag-vlog ako. Yung full vlog na yon na ilang minutes, hindi siya nag-save. Talagang back to zero ko. Nag-start ulit ako sa pagbablog. Ang ganda pa naman nung take ko ng buong video na yon. So, yung cellphone kasi natin guys is nagloloko na. So, naghanap ako dito ng cellphone number. Kaso wala akong makita, telephone number yun nandito. So, bala nga namin guys magano kasi wala nang mga frozen. Tapos, wala na ring mga sigarilyo. Yung mga PMFTC na sigarilyo sa Genstar ko kasi yung binibili sa suki ko doon. So, yung halaga ng nakalista na kasi dito. Nakapagsulat na ako kanina pang umaga ng mga papamilihin namin. So, nasa 10,700 plus yung papamilihin namin na halaga ng sigarilyo. And then, kung matutuloy nga kami, medyo may ilang papamilihin din ako sa Pure Gold na konti lang naman na paninda din dito sa Sari-Sari Store para din hindi sayang yung pagpunta sana sa Manggahan. Kaso nga, hindi kami natuloy kaninang umaga kasi nga may mga delivery pa akong inaantay. So sana dumating ngayon yung ahente natin ng Red Horse nang medyo maaga-aga pa para naman makaalis din kami ni partner. Kasi kanina guys may naghahanap na sa akin ng Chester na puti. Kahapon paubos yung Chester na puti ko. So dadagdagan ko na sana yung bili ko ng Chester na puti. Bibili din ako ng pula. Bibili din ako ng mga Marlboro. Kaya umabot din ng 10,000 plus. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga konti lang naman na kinuha ko sa ahente ko po ng mantika. Nakakuha ko ng mga ilang peraso or ilang tab ng gamit. Kaso yun lang yung available sa kanila kasi kakauwi lang nila galing sa bakasyon nila kahapon from Romblon. Sa Romblon daw galing yung nakachikahan ko kanina yung ahente ko dito ng mantika. So, hindi pa sila nakakapamili. Magdidivisoria pa daw sila sa Wednesday. So, next week pa talaga ako makakakuha ng iba't ibang klase ng gamis. Kasi dun lang sila magkakaroon sa Miyerkules kapag namili sila. So, ayun na tayo guys. Share ko na sa inyo yung presyo ng mantika, ng asukal. Kasi guys, kumuha ako ng, ng mantika. At nagmahal yung mantika na naman. So, kumuha din ako ng harina at saka cornstarch. Buksan natin saglit guys yung ating ilaw kasi papakita ko sa inyo yung mga kinuha ko kanina. So, ito yung resibo. Naka total of 1,352 ako. So, kumuha ko guys ng 1 dosenang mantika. Itong mantika na to from 320 noon, 330, naging 340, naging 350, ngayon po ay 370. Bali, pumatak po siya mga kasari ng nasa, kinompute ko na to kanina, nasa 30.83. Kaya, bala kong magtaas na naman sa mantika. Nasa 30.83. Last time kasi nung last order ko, nasa 30 So, tumaas siya ng 83 centavos. So, kung 30.83, benta ko ng 40. Kasi 40 naman talaga na sa ibang tindahan. 9.17 yung tutubuin ko. Kung 38 pa din naman yung bentahan ko, minus 30.83, meron pa rin naman akong 7.17. So, pag-iisipan ko pa kung magtataas ako. Pero tumaas po, 370 na ang. Tapos yung dalawang yan panggamit namin. Ito, pwede itong paninda kapag may naghanap. Ito panggamit na sa panindang merienda namin dito ni partner. So, 140 na siya.
Yan, from 100 ano to dati eh. Mura lang to dati, nasa 125 yata to dati. 140 na ngayon. Tapos sa sukal, kumuha ko ng medyo mapula. Pero dati mas mapula pa dito yung muscovado ba yun? Muscovado. Ayan, pula. So, 70 ang kilo. 68 naman yung wash. Kumuha ko ng 4 na kilo. Sa asukal, hindi ako guys bentahan ko pa rin 24 ang 1/4. Tapos, kumuha ko ng cornstarch, 1 kilo. Puhunan ng cornstarch is 50. Ire-repack natin yan. Tapos, harina, 2 kilo. Puhunan niya, 45 pesos. 90 kasi nandito sa 2 kilo. 45 pesos per kilo ang puhunan ng harina. So, tsaka mga gamis. Kanina nakasalin yung mga gami ko sa tub. Ayan, nilagay ko na sa taas. Sinalin ko na sa mga lalagyanan ko. Ayan pa nga oh. Dahil wala silang available. Ang dami pang bakanting gami. Yan lang yung meron sila. Cola, watermelon, tsaka dolphin. Yan. Watermelon, dolphin. Walang ibang klase, yan lang. 3 klase. So, yun guys. Mantika lang talaga ngayon nung umaariba sa pagtaas. Yan. Pero ang asukal, ganun pa rin. Hindi naman nagtataas yung asukal. Tsaka yun sa ahente namin ng itlog. Share ko lang guys, kahit hindi naman dumating yung ahente, hindi po siya nagtataas. Tinatanong ko nga siya, ang dahilan ng ahente, hindi naman daw itlog ang tumaas, kundi gasolina. Ang tinitinda daw niya ay itlog, kaya hindi daw siya nagtataas. Pero may badya na daw nung pagkuha ko last ano ba ngayon? Last Saturday kumuha ko sa kanya, nagpaalala na siya na magtataas daw. Sabi nung management na kinukuhanan niya ng itlog. So, ayun guys, update ko na lang kayo kapag dumating yung ahente natin ng Red Horse para ma-update ko din kayo kasi medyo madami-dami yung kukunin natin. Pero naka-budget kasi yung benta natin sa alak eh. So, eto, nakalista siya. Yung Mojito Alfonso Gin Bilog, sa dali ko yan bibilhin. Yan yung worth niyan. Tapos, ito yung kukunin natin sa yan, grande 3 case, Red Horse litro 7 case. Ayan, may plus 1 ako dyan. So, bali nasa 10 case. At naka-ready na guys. Ayan o, kanina pang pagbukas ko, inayos ko na yan. Tapos, naglagay na rin ako ng 2 case na walang laman dun sa may tabing kalsada para alam nila na ako ay mag-o-order. So, mga kasari, ito ay kinabukasan na. Hindi po dumating kahapon yung ahente po natin ng Red Horse. Ang tagal po naming nag-aantay. Sana kung alam ko na sana napunta na lang kami ng Manggahan. May napala pa kami sa araw na yun. So, dahil inaantay ko at paubos na kasi yung Red Horse, nagbaka sakali ako na dadating sila. Pero nung nagpailaya kami sa Banay-Banay kahapon, sa kabilang barangay, katabing barangay lang namin, meron doon na nababaan. Kasi nakita ko na sa may tabing kalsada pa yung mga in-order niyang Red Horse. Sabi ko, bakit hindi dumaan sa akin? Hindi ko din alam mga kasari bakit hindi dumaan sa akin. So, ang ginawa namin, inayos na lang namin ulit dito yung mga case na walang laman. Ayan o, wala talaga. Siguro ang meron na lang dito is 2 case. So, kailangan talaga maka-order na kami. Aalis pa naman kami ni partner. Ngayon kami matutuloy pamanggahan. Antayin lang namin yung deliver namin ng Unilever. Tapos, aalis na kami. Lagi namang maaga yung deliver ng Unilever. Pero hindi naman ganun kaaga katulad nito. Kasi ngayon ang oras pa lang ay 6:46. Hindi naman nadating ang Unilever ng baka mga alas 8 pa yun. So, tatanghaliin pa rin yung pag-alis namin. Maganda sanang umalis mga kasari ng nang hindi pa mainit. Kasi kapag mainit, grabe yung impact sa katawan, sa ulo. So, yun po mga kasari ang ating vlog. Update ko sana kayo sa presyo ng Red Horse kaso hindi dumating yung natin. So, ayan po ang ating sari-sari store. Napaka maaliwalas. Maaliwalas na umaga po sa ating lahat. Ayan, na-display ko na rin. Ang ginawa na lang namin ni partner kahapon, niyakag ko siya dito nga sa Banay-Banay. Kaya ako nakita na parang may nababaan ng Red Horse. Nagdali na lang kami. Bumili kami ng Mojito, Alfonso, tsaka Gin Bilog. So, ayan. Ayan na siya.
Tapos kapon nagbilang din ako ng mga bariya. Ayan yung mga nabilang ko. Ayan yung bilog. Meron na rin bumili kahapon. Tapos bumili din kami ng ice pop. Ayan. Frozen pop. Yan ang tawag sa kanya. Bumili ako ng 4 na balot. Yung isang balot nalagay ko na sa freezer. Tapos bumili din ako ng zest o na apple and orange. Dinisplay ko na lang din dyan. So, yung straw. Ayan, hinimay-himay ko na rin yung straw. Para pag may bibili, kukuha na lang ako. Dadampot na lang ako. And then, nag-refill din ako kahapon. Sayang kasi yung lamig magdamag ng So, ayan ang ating Dahil naubos guys, bukas pa ang dating ng ahente natin ng soft drinks naman. Isang araw pa ubos yung mga mineral water natin. Kaya ang ginawa ko, bumili din ako sa Dali ng kahit 5 peraso ng ganitong mineral. Dito kasi hindi talaga mawawala na walang bibili sa isang araw ng mineral, lalo sa init ng panahon. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!